Samantala, malakas din ang alon sa Manila Bay nung kasagsagan ng bagyong Luis. Halos ihampas nga ng mga alon sa Baywalk doon po sa Meroas Boulevard ang isang barko. Tuluyan namang lumubog ang isa pang barko na nakaangkla sa Manila Bay. Ang tumutok ay si Tina Panganiban Perez. Nanginginig sa lamig, hinang-hina at may mga sugat sa katawan ng masagip na mga taga-Philippine Coast Guard ang 7 tripulante ng MV Super Shuttle Ferry 7 sa Manila Bay kagabi. Kasagsagan ng pananalasa ng Bagyo Luis nang lumubog ang binabantayan nilang barko kahit nakaangkla lang ito sa Manila Bay. Dahil sa sobrang lakas na ng hangin at hindi na stable yung barko, lumubog siya, nag-abandon ship na. Alon ang talaga, alon. Alon tsaka hangin. Nung papalubog ng barko, talagang mabilis eh. Ano naisip niyo po? Wala na lang, ipapasuggest na lang. Yun nga, nung makarating kami sa Baywalk, okay na. Parang relax na. Pasalamat lang kami sa Diyos. Malalakas na alon ang nagpalubog sa kanilang barko, pero alon din ang nagdala sa kanila sa kaligtasan sakay ng 2 life raft. Si Joel Canalita Jr. maghahating gabi na matagpuan sa Manila Bay matapos mapahiwalay sa mga kasamahan sa barko. Iwanan po ako, tumalon lang po ako. Tapos may nakita akong plywood na may fiber po. Yun na lang ginamit ko. Ayon sa Philippine Coast Guard, ligtas lahat ng 15 sakay ng lumubog na barko sa Manila Bay. Dahil din sa nagngangalit na alon, isang foreign cargo vessel ang pinangambahang umabot sa mismong Baywalk kagabi. Mula 800 meters, itinulak ng alon ng barko hanggang 100 meters na lang ang layo nito sa Baywalk. Mabuti tumupa na ang malakas na alon at hangin dahil kung hindi ay posible umanong bumangga sa breakwater ang barko, mabutas at magdulot ng oil spill. Tandaan nyo yung mga gamit para sa ating evacuation. Kanya-kanyang likas naman kagabi ng mga taga-barangay Tumana sa Marikina nang umalingaw-ngaw ang pang-third alarm na sirena. Umabot na kasi sa 17 meters ang tubig sa Marikina River. Ibig sabihin, automatic na evacuation. Ang ilang residente, nag-e-empake at nagtataas ng mga gamit na hindi maaaring bahain. Paglabas ko po, yung tubig na andyan na sa katabi ng bahay namin. Kaya naglilikas na rin po ako, inaakit ko yung ibang mga gamit sa loob, sa taas. Sa kabuuan, mahigit 4,000 residente ang nagsilikas sa Marikina. Sa mga ganitong panahon, pinakamainam ayon kay DILG Secretary Mar Rojas ang maagang paghahanda. Yung governors, yung mayors, barangay officials, na lahat sila ay siniseryoso na ngayon itong mga babala at kumikilos na sila ayon doon sa response na dapat nilang gawain. Na hindi sila nagpabaya, hindi sila na parang nagtamad-tamaran, talagang in a timely manner tumugon sila. Binahari ng ilang lugar sa Kamaynilaan at ang basurang nagpapalutang-lutang tila nagpapaalala sa ugat ng ganti ng kalikasan. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.